Si Nathan ay isang simpleng lalaki na sanay sa tahimik na buhay at araw-araw na pagsisika. Maaga siyang gumigising para maghanap ng pagkakakitaan. Naglalakad sa mainit na kalsada na parang kabisado na ng paa niya ang bawat bitak at alikabo. Hindi siya sanay humingi ng pabor at lalong hindi sanay umasa sa ibang tao. Dahil mula pa noon, natutunan na niyang kapag may kailangan siya, siya mismo ang gagalaw. Pero kahit ganoon, may mga araw na kahit anong sipag mo, parang talo ka pa rin ng pagkakataon. Sa araw na iyon, ramdam niyang mabigat ang mundo. Bitbit niya ang pagod, ang pagkabahala, at isang uri ng hiya. Yung hiya na nararamdaman ng taong gusto lang lumaban ng patas, pero hindi laging kinagbibigyan ng buhay. Sa gitna ng abala ng paligid, doon siya unang napansin ni Mildred. Si Mildred ay may kakaibang aura, maaliwalas ang mukha, maayos manamit, at ang tingin niya sa tao ay hindi mapanghusga. Hindi siya yung klase ng taong tumitingin lang para makita, kundi tumitingin para umunawa. Nagkataon na nakita niya si Nathan sa sandaling halatang may problemang dinadala. Pwedeng naubusan ng pamasahe, pwedeng naligaw, pwedeng may kailangang bayaran na kulang ang hawak. Hindi man malinaw sa unang tingin kung ano talaga ang eksaktong dahilan. Malinaw naman sa kilos ni Nathan na ayaw niyang maging istorbo at ayaw niyang magmukhang kawawa. Pero hindi lahat ng pagtanggi ay kayang itago ang pangangailangan. Lumapit si Mildred ng dahan-dahan, hindi agresibo, hindi bastos. Parang sinusukat muna niya kung paano lalapit ng hindi masasaktan ang pride ni Nathan. Okay ka lang ba? Simpleng tanong, pero sa tono niya may lambing. Si Nathan, nasanay tumango at magpanggap na ayos lang, muntik na sanang sabihin, okay lang, at aalis na. Pero may kung anong pumigil sa kanya, marahil ang pagod, marahil ang bigat ng araw, o marahil yung pakiramdam na sa wakas may taong hindi lang dumadaan, kundi humihinto. Hindi agad naniwala si Nathan sa kabutihang loob. Sa mundo niya, may kapalit lagi ang tulong. May utang na loob, may panunumbat, o minsan may panlalamang. Kaya nang mag-alok si Mildred na tulungan siya, sa pera man, sa pagkain, o kahit sa simpleng direksyon at pamasahe, kumunot ang noo ni Nathan. Hindi kailangan, gusto niyang sabihin. Pero mas malakas ang kabutihan ni Mildred kaysa sa pagtatanggol ni Nathan sa sarili niyang kahinaan. Hindi niya ipinilit na parang may karapatan siya. Ipinaalala lang niya na minsan, pwedeng tumanggap ng hindi natatakot. Sa huli, napasunod si Nathan, hindi dahil gusto niyang umasa, kundi dahil napagod na rin siyang magpanggap na kaya niya palagi. Tinanggap niya ang tulong ni Mildred ng may halong hiya at pasasalamat. At doon nagsimula ang kakaibang pagbabago. Minsan pala, sapat na ang isang simpleng tulong para mabuksan ang pintuan na matagal nang nakasara sa loob ng puso. Habang nakaupo sila sandali, sa isang tabi, sa isang maliit na lugar na tahimik kumpara sa gulo ng kalsada, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap. Hindi mahaba, hindi malalim agad, pero totoo. Si Mildred, hindi nagtanong ng mga bagay na parang iniimbestigahan si Nathan. Nagtanong siya na parang gusto lang niyang maintindihan kung anong daladala nito. Si Nathan naman, sa una, maigsi sumagot. Sanay siyang magtago ng detalye. Pero habang tumatagal, napansin niyang iba ang pakikinig ni Mildred. Hindi siya yung nakikinig para sumingit o para humusga. Nakikinig siya na parang mahalaga ang sinasabi mo. Kahit pa simpleng kwento lang ng araw mo. Unti-unting lumuwag ang dibdib ni Nathan. Parang may namuong init sa loob niya na matagal nang nawala. Yung pakiramdam na may taong handang umalalay, kahit sandali. Ang tulong ni Mildred ay hindi lang naging solusyon sa problema ng araw na iyon. Naging pahinga rin ito sa pagod na naipon sa maraming taon. At dito pumasok ang mas malalim na epekto. Si Nathan, na bihirang makaramdam ng pag-aalaga, biglang nakaramdam ng pagtingin na hindi niya alam kung paano tatanggapin. Dahil ang tao, kapag matagal na sanay sa kakulangan, minsan kapag binigyan mo ng sobra-sobrang kabutihan, natatakot siyang baka panaginip lang. Natatakot siyang baka may biglang bawi. Natatakot siyang baka masaktan kapag umasa. Pero si Mildred, imbes na iparamdam kay Nathan na may utang siya, ipinaramdam niya na normal lang ang tumulong. Na hindi kahinaan ang tumanggap. Na hindi lahat ng tao ay may masamang intensyon. Sa simpleng paraan, sa tono ng boses, sa pag-aabot ng kailangan, sa pagtiyak na okay siya, unti-unting hinubad ni Mildred ang armor ni Nathan. Hindi isang bagsakan, kundi paunti-unti, tulad ng pagkatunaw ng yelo sa init ng araw. At habang bumabalik si Nathan sa normal niyang ritmo, may naiwan sa kanya. Hindi lang pasasalamat, kundi pag-usisa.
Sino ba talaga si Mildred? Bakit niya ginawa iyon? Ano ang nagtulak sa isang taong pwedeng dumaan lang at hindi makialam para huminto at tumulong? Ang mga tanong na ito, sa isang banda, ay curiosity. Sa kabilang banda, may kasamang kilig na hindi niya inaasahan. Dahil may mga tulong na hindi lang nagpapagaan ng buhay, kundi nagpapagalaw ng damdamin. Sa pag-usap nila, napansin ni Nathan na si Mildred ay may sariling bigat din. Hindi siya perpekto, hindi siya lumulutang sa mundo. Pero iba ang paraan niya ng pagharap, mas kalmado, mas mahinahon, at mas buo ang loob. May klase siya, pero hindi yung klase na nanliliit ang kasama. Sa halip, yung klase na nagpapagaan sa paligid. At si Mildred, kahit hindi halatang naghahanap, ay tila nakahanap din ng kakaiba kay Nathan. Yung pagiging totoo, yung hindi pagpapanggap, at yung simpleng tibay ng isang taong araw-araw lumalaban. Bago sila maghiwalay, parang may sandaling nabitin. Yung tipong gusto mo nang umalis, pero may bahagi sa iyo na gusto pang magtagal dahil bihira ang ganitong pakiamdam. Si Mildred ang unang nagbigay ng tulay para hindi ito matapos sa isang araw lang. Hindi man diretsong, magkita tayo ulit, pero may paraan siyang mag-iwan ng dahilan. Isang paalala na pwede siyang lapitan kung may kailangan, o isang simpleng pag-anyaya na magparamdam kung okay na siya. Para kay Nathan, maliit na bagay iyon. Pero sa loob niya parang sininihan ang isang ilaw. Pag-uwi niya, dala niya pa rin ang pagod ng araw, pero may halo ng gaan. Sa ulo niya, umiikot ang boses ni Mildred, yung paraan niyang tumingin, at yung pakiramdam na may isang taong hindi siya tinignan bilang problema, kundi bilang tao. Sa puso niya, may dahan-dahang tumutubo na pag-asa, hindi pa pag-ibig agad, hindi pa pangako, pero pag-asa na baka hindi palaging ganoon ang mundo. Na baka may mga araw na may darating na tulong na walang kapalit. At minsan, ang ganong tulong ang pinakadelikado sa damdamin, dahil kapag nasanay ka sa hirap, ang kabutihan ay parang himala. At kapag may himala, gusto mong paniwalaan ulit ang buhay. Sa gabing iyon, bago siya tuluyang makatulog, napaisip si Nathan, kung isang simpleng tulong lang ang kayang magbago ng bigat ng araw niya, ano pa kaya ang pwedeng mangyari kung ang tulong na iyon ay mauwi sa mas malalim na koneksyon? Hindi niya sinagot ang tanong. Pero sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, hindi na lang puro pagod ang naramdaman niya. May kasamang init, may kasamang kilig, at may isang tahimik na pangakong hindi niya man masabi ng malakas, na kung bibigyan siya ng pagkakataon, susubukan niyang maging taong karapat-dapat sa kabutihang ipinakita sa kanya. Sa mga sumunod na araw, hindi agad nawala sa isip ni Nathan si Mildred. May mga pagkakataong abala siya sa trabaho, pero bigla na lang siyang mapapatingin sa paligid na parang umaasang makita uli ang pamilyar na anyo. Hindi siya sanay sa ganitong kakiramdam. Yung may taong sumisingi sa isip mo, kahit wala namang dahilan. Yung parang may nakatagong ngiti na gusto mong ilabas, pero pinipigilan mo lang dahil baka mapansin ng iba. Sinubukan niyang gawing normal ang lahat. Pero kahit anong pilit niya, iba na ang takbo ng mundo niya. Dahil noong araw na tinulungan siya ni Mildred, hindi lang niya natanggap ang kailangan niya. Parang may naibalik din sa kanya. Yung tiwala na may mabuti pang tao, at yung pag-asang pwedeng may mangyaring maganda kahit sa gitna ng hirap. Hindi rin naman biglang naging mabilis ang lahat. May pagitan pa rin ng hiya at pag-aalinlangan. Si Nathan, kahit gustong magpasalamat ng mas maayos, natatakot na baka isipin ni Mildred na namimilit siya o may masamang intensyon. Kaya ang unang hakbang niya ay simple lang. Naghanap siya ng paraan para makabawi sa pinakadesenteng paraan. Hindi para magyabang, kundi para ipakita na hindi niya tinitingnan ang tulong bilang libreng bagay na pwedeng kalimutan. Sa isip niya, ang tunay na lalaki marunong magpasalamat at marunong tumindig sa sariling paa. Kaya nang magka-chance siyang magparamdam, ginawa niya, isang maikling mensahe, isang simpleng, "Salamat uli, Miss Mildred. Malaking bagay yung ginawa mo." Walang drama, walang paligoy, pero may bigat. Nag-reply si Mildred ng mabilis. At doon nagsimula ang mas madalas na pag-uusap. Hindi pa sweet agad, parang nagkakapaan pa. Pero napansin ni Nathan na madali siyang kausap. May humor si Mildred na hindi pilit, yung tipong kaya niyang gawing magaan ang kahit simpleng usapan. Minsan, nagtatanong siya kung kumusta na si Nathan, kung nakakain na ba, kung okay ba ang araw. Mga tanong na karaniwan lang sana, pero para kay Nathan, parang may halong pag-alaga. At sa bawat reply niya, pakiramdam niya unti-unting lumalapit ang loob niya sa taong ito na dati dumaan lang sa buhay niya bilang isang
tumulong. Dumating ang panahon na nagkita sila uli. Hindi grand, hindi tulad sa pelikula. Isang simpleng kagkikita lang, pwedeng sa malapit na lugar, pwedeng saglit pagkatapos ng trabaho. Pero kahit simple, may kakaibang enerhiya. Si Nathan, noong una, tense, inaayos ang damit, pinupunasan ang pawis, iniisip kung anong sasabihin. Si Mildred naman, kalmado at may ngiting parang sanay na siyang magpakalma ng nerbiyos ng iba. Nang magkatapat sila, may sandaling tahimik. Yung katahimikang hindi awkward, kundi puno. Parang pareho nilang nararamdaman na may something, pero pareho ring ayaw magmadali. Sa bawat pagkikita, mas lumalalim ang pag-uusap nila. Hindi lang tungkol sa araw, kundi tungkol sa mga bagay na bihira mong ikwento sa iba. Pamilya, mga pangarap, mga takot, mga pagkukulang. Si Nathan, unti-unting nagbukas. Kinuwento niya kung paano siya laging kailangang magpakatatag. Kung paano siya madalas na ubusan ng lakas, pero kailangan pa ring ngumiti. Hindi niya ito sinabi para kaawaan. Sinabi niya dahil sa unang pagkakataon, may taong mukhang kayang umunawa nang hindi siya hinuhusgahan. At si Mildred, hindi lang nakinig, nagbigay siya ng salita na parang kumot sa malamig na gabi. Hindi mo kailangang mag-isa lagi. Parang ganun ang dating ng bawat sagot niya. Sa kabilang banda, si Mildred din ay nagpakita ng vulnerability. Hindi niya man ikinuwento lahat, pero may mga pahiwatig na kahit siya, may dinadala. May mga sandaling titigil siya sa pagsasalita at mapapatingin sa malayo. Tapos babalik sa ngiti na parang ayaw niyang ipakita ang bigat. Napansin niyon ni Nathan. At doon umusbong yung isang bagay na mas malalim kaysa attraction. Yung desire na protektahan, na maging pahinga para sa isa't isa. Hindi dahil mahina si Mildred, kundi dahil ang tunay na pagtingin ay yung gusto mong gumaan ang buhay ng taong mahalaga sa'yo. Habang tumatagal, dumadalas din ang maliliit na almost moments. Yung mga sandaling magkasabay silang tumawa, tapos biglang magtatama ang tingin, at may biglang tumitigil sa hangin. Yung mga sandaling hindi sinasadya, pero napapahaba ang hawak sa kamay, sa pag-abot ng gamit, sa pag-alalay sa pagtawid, sa pag-aayos ng buhok na natangay ng hangin. Si Nathan, kahit matapang sa buhay, nagiging tahimik kapag si Mildred ang kaharap. Parang bawat galaw niya, may pag-iingat, ayaw niyang masira ang magandang nabubuo. Pero sa loob niya, may kumakatok na pagnanasa at kilig na ayaw tumahimik. Minsan, nagkaroon sila ng pag-usap na mas seryoso. Hindi ito biglaan, parang dahan-dahang umakyat ang tono. Si Mildred, sa isang sandaling hindi niya napigilan, tinanong si Nathan kung bakit parang laging may distansya pa rin siya, kahit halatang malapit na ang loob nila. At doon napahinga ng malalim si Nathan. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil natatakot siya. Natatakot siyang baka hindi siya sapat. Natatakot siyang baka isipin ni Mildred na kapag tinanggap siya, magiging pabigat lang siya. Natatakot siyang baka yung kabutihan ni Mildred ay pansamantala lang, at kapag nasanay siya, mas masakit kapag nawala. Pero si Mildred, imbes na magalit, lalo lang naging mahinahon. Tiningnan niya si Nathan na parang sinasabi ng mata niya na, nandito ako. Hindi niya ipinangako ang mundo, pero ipinangako niya ang katapatan ng nararamdaman niya sa sandaling iyon. At doon, parang may pumutok na pader sa dibdib ni Nathan. Sa unang pagkakataon, hindi niya pinili ang pagtakbo. Inili niya ang pag-amin. Inamin ni Nathan na noong tinulungan siya ni Mildred, parang may napukaw sa kanya na matagal ng tulog. Na hindi lang siya nagpapasalamat, na may paghanga, may pagtingin, at may pagnanais na maging mas mabuting tao dahil sa presensya ni Mildred. Hindi niya sinabi ito ng mayabang. Sinabi niya ito na parang paghingi ng pahintulot. Parang sinasabi niya, kung mali man ito, patawad. Pero ito ang totoo. At si Mildred, hindi umatras. Sa halip, ngumiti siya ng mas malambot, parang matagal na niyang alam. Hindi agad naging perpekto ang reaksyon. May hiya pa rin, may sandaling nagbaba ng tingin si Mildred. Parang pinipigil ang kilig o emosyon. Pero sa huli, umamin din siya. Hindi man pareho ng mga salita, pareho ng ibig sabihin, na may nararamdaman din siya kay Nathan. Na hindi lang siya tumulong dahil mabait siya, kundi dahil may kung anong hatak sa kanya si Nathan. Yung pagiging totoo, yung pagiging walang pretensyon, yung paraan niyang magpasalamat na hindi plastic. Pagkatapos ng pag-amin na iyon, nag-iba ang ritmo ng relasyon nila. Parang may linya silang tinawid, hindi pabalik sa dati, kundi pasulong sa mas malinaw. Mas dumalas ang pag-usap, mas naging personal.
May lambing na mas halata, may pangungumusta na may halong miss kita. Kahit hindi diretsong sinasabi minsan. Minsan, sa simpleng ingat ka, may laman na mahalaga ka sakin. At si Nathan, kahit minsan nangangapa, natutong sumabay. Natutong maging present. Natutong ipakita ang kere na matagal niyang itinago. At sa gitna ng lahat, unti-unting nabuo ang isang bagay na hindi lang basta kilig, tiwala. Dahil ang pag-ibig, hindi lang yan pagsabi ng gusto kita. Pag-ibig yung araw-araw pinipili mong maging maingat sa damdamin ng isa't isa. Yung pinipili mong maging totoo kahit nakakatakot. At sa puntong iyon, naramdaman ni Nathan na hindi lang siya binibigyan ni Mildred ng pagkakataong magmahal, binibigyan din siya ng pagkakataong maniwala sa sarili niya. Habang lumalalim sila, dumating ang isang gabi o isang sandaling mas tahimik ang paligid, yung tipong may privacy, may pagkakataong huminto. Doon, ramdam nilang pareho ang tensyon na matagal nilang iniiwasan. Yung physical closeness na natural na sumusunod kapag ang puso ay malapit na. Hindi pa sila tumatalon agad, pero pareho nilang alam na papunta sila roon. At sa huling sandali ng bahaging iyon ng kwento, may pangako sa hangin, hindi man sinambit, na kapag dumating ang oras na iyon, gusto nilang maging tama, maging totoo, at maging may respeto. Ngunit kasabay ng paglapit na iyon, sumunod din ang anino ng komplikasyon. Mga bagay sa buhay ni Nathan na hindi niya basta mabubura, at mga tanong na kailangan nilang harapin kapag ang relasyon ay hindi na lihim na kilig lang kundi isang bagay na may bigat at direksyon. Dumating ang mga araw na mas naging matapang ang tibok ng dibdib ni Nathan kapag kasama niya si Mildred. Parang bawat pagkikita nila ay may iniipong init, may hindi sinasabing pangungulila, at may isang pagnanasang hindi na kayang itago sa mga simpleng ngiti lang. Hindi naman nila minadali, pero hindi rin nila itinanggi. Kapag ang dalawang tao ay pareho ng may tiwala, may lambing, at may pag-amin, natural na dumarating ang sandaling ang katawan ay humahabol sa damdamin. Isang gabi, o isang pagkakataong mas tahimik ang paligid, wala masyadong tao, walang ingay ng mundo, naging mas malapit sila kaysa dati. Hindi ito biglang ganito na lang, kundi dahan-dahan, parang pareho nilang sinusukat kung handa na ba. Si Mildred, hindi lang kilig ang dala, may halo ring pag-iingat. Si Nathan naman, may kaba na parang unang beses niyang natutunan na pwedeng maging mahinahon ang isang lalaki, kahit gustong-gusto na niya ang isang babae. Hindi niya gusto na maging mabilis, hindi niya gusto na parang ninanakaw lang ang sandali. Gusto niyang maramdaman ni Mildred na pinipili niya ito, na hindi lang siya nadala ng init, kundi nagpasya siya sa lambing. Sa unang halik pa lang, parang nawala ang maraming ingay sa isip ni Nathan. Yung pagod, yung duda, yung bigat ng buhay, napalitan ng isang linaw na hindi niya maipaliwanag. Para siyang lalaking matagal ng uhaw, tapos ngayon lang muling nakainom ng tubig. Si Mildred, sa una, bahagyang napapikit, parang kinapakinggan ang sarili niyang damdamin. Tapos nang mas lumalim ang halik, doon niya hinayaan ang sarili. Hindi dahil nawalan siya ng kontrol, kundi dahil nagtiwala siya. At si Nathan, sa bawat paglapit, parang may sinasabi, hindi kita sasaktan. Hindi kita hahayaang pagsisihan ito. Naging mas madalas ang paghagod ng kamay, mas mahaba ang yakap, mas matagal ang tinginan. Ang bawat segundo, parang may linyang tinatawid, mula sa pagiging magkausap, patungo sa pagiging magkasama. At nang tuluyan na silang magbukas sa isa't isa, hindi na lang ito tungkol sa init ng katawan. May halong pag-iyak na hindi lumalabas, may halong paghilom na hindi sinasadya. Si Nathan, sa isang parte ng puso niya, hindi lang nagmamahal, parang nagpapasalamat pa rin siya. Si Mildred naman, hindi lang natutuwa, parang pinapatunayan niya sa sarili niya na pwede pa rin pala siyang mahalin ng may paggalang. Pero kahit gaano katamis ang sandali, hindi palaging sumasabay ang mundo. Habang lumalalim ang relasyon nila, doon naman dahan-dahang lumalapit ang komplikasyon na matagal nang nasa gilid. May buhay si Nathan na hindi basta mawawala. May mga bagay siyang dala na hindi niya pwedeng itago habang buhay. At sa bawat pagsasama nila ni Mildred, may munting tinik sa dibdib niya. Isang tanong na hindi niya masagot ng buo sa sarili. Tama ba ito? Kaya ko bang panindigan ito? Hindi nagtagal, may mga pahiwatig ng may nakakaalam. Sa una, akala ni Nathan ay paranoid lang siya. Yung pakiramdam na may matang tumitingin, may taong nag-usap, may bulong na hindi mo marinig pero ramdam mo. Tapos isang araw, dumating ang pinaka-hindi niya inaasahan, ang reaksyon ng asawa niya. Sa mga kwento, kadalasan dito pumapasok ang sigawan, iyakan, basagan,
at matinding gulo. Pero sa pagkakataong ito, parang binaliktad ng kapalaran ang eksena. Ang asawa ni Nathan, hindi man perpekto, hindi man santa, ay may kakaibang ugali. Imbes na sumabog agad, parang una pa niyang pinili ang tumawa. Yung tawa na hindi mo alam kung panlait ba, pang-insulto, o pang-disarma. Si Nathan, nanlamig. Akala niya, yun na. Pero ang asawa niya, sa halip na magmura, nagbitaw ng mga salitang mas nakakalito kaysa sa galit. Arang sinasabi nito, talaga. Siya pa. Di wow. May halong biro, may halong pang-asar, pero hindi yung tipong nagbabanta ng gulo, kundi yung tipong sinasadya kang ilagay sa alanganin para makita kung magsisinungaling ka pa. Doon nagsimulang maging kakaiba ang tono ng kwento. May drama pero may comedy. Parang sinubukan ng asawa ni Nathan na gawing palabas ang sitwasyon para hindi siya masyadong masaktan. O baka naman sanay na siya sa ideya na ang buhay ay magulo, at ang tanging paraan para hindi mabaliw ay gawing biro ang sakit. Si Nathan, walang masabi. Aano ka sasagot sa taong dapat galit pero ngumangiti? Aano ka magsusorry sa taong parang hindi humihingi ng sorry, kundi humihingi ng katotohanan? Si Mildred naman, nung nalaman niya ang tungkol sa asawa, hindi lang selos ang naramdaman. May hiya, may takot, at may pag-aawa sa sarili. Hindi niya gustong maging pangalawa. Hindi niya gustong maging sikreto. At kahit mahal niya si Nathan, may bahagi sa kanya na gustong umatras. Hindi dahil kulang ang damdamin, kundi dahil ayaw niyang maging dahilan ng sakit ng iba. Pero si Nathan, sa puntong iyon, mas naging desperado sa isang paraan na hindi niya pa naramdaman dati. Ayaw niyang mawala si Mildred. Ayaw niyang bumalik sa dating buhay na walang kulay. Pero alam din niyang hindi niya pwedeng ipagpilitan ang sarili niyang kaligayahan kung may taong nasasaktan. Ang asawa ni Nathan, sa halip na magpanggap na biktima, minsan parang siya pa ang nagdidikta ng direksyon. May mga linya siyang parang nanunukso. Sige, ano ngayon plano mo? Tapos kapag sasagot si Nathan, pipigilan niya ito ng tingin na parang sinasabing, huwag kang magdrama. Diretsuhin mo. Sa ganitong tono, mas lalong nalito si Nathan. Kasi mas madali sanang humingi ng tawad kung galit ang kaharap. Pero kung ang kaharap mo ay parang naglalaro, parang ikaw ang nawawalan ng sandalan. May mga eksenang nagiging halos katawa-tawa sa sobrang awkward. Halimbawa, sa mga sandaling may mga gamis sa bahay o mga bagay na naugnay sa kanilang paglalambingan, mga sapin, unan, o kung anumang simpleng bagay, parang nagiging simbolo ng sitwasyon. May mga birong lumalabas na, hindi kami madamot, sige, kumuha ka pa, nasa ibabaw ay nakakatawa, pero sa ilalim ay may kurot. Dahil ang katotohanan, hindi ito simpleng joke. Ito ay buhay, relasyon, at dangal. Sa gitna ng kakaibang comedy, mas tumindi ang internal na gulo ni Nathan. May mga gabi na hindi siya makatulog. Kapag kasama niya si Mildred, masaya siya, pero pag-uwi niya, bumabalik ang bigat. Kapag kasama niya ang asawa niya, parang may tensyon na hindi mo alam kung kailan sasabog. At sa bawat araw, mas lumilinaw na hindi pwedeng forever, bahala na. May araw na kailangang pumili, o kaya ay kailangang magtakda ng hangganan na hindi lalampasan. Si Mildred, habang nakikita niyang hindi simple ang buhay ni Nathan, nagsimulang maging mas maingat. Hindi na lang siya basta sumusunod sa damdamin. Nagtatanong na siya, hindi para mag-demand, kundi para malaman kung saan siya lulugar. Ano ba talaga ako sa'yo? Hindi man ito sinasabi ng diretso, lumalabas ito sa katahimikan, sa pag-iwas ng tingin, sa biglang pagbabago ng tono kapag may nababanggit tungkol sa pamilya. At si Nathan, kapag naririnig niya ang ganong tanong sa hangin, nasasaktan, dahil alam niyang hindi niya kayang sagutin ng madali. Habang papalapit sila sa sukdulan ng gulo, mas lumalalim din ang pasyon na parang kumakapit. Kapag nagkikita sila ni Mildred, mas mahigpit ang yakap, mas matagal ang halik, mas parang ayaw nilang bitawan ang isa't isa. Dahil pareho nilang alam na baka ito na ang huli kung hindi nila maayos ang lahat. At sa bawat sandali ng lambing, may kasamang takot. Takot na mawala, takot na masira. Takot na maging kasalanan ang isang bagay na sa puso nila ay parang totoo. Sa huli ng bahaging ito, nagsimulang umikot ang kwento sa isang punto. Hindi na sapat ang init at kilig. Hindi na sapat ang mahal kita. Kailangan na ng malinaw na paninindigan. Kailangan na ng katotohanan na hindi nakatago sa biro. At doon, sa gitna ng drama at katawa-tawang twist ng buhay, dahan-dahang humahakbang ang lahat papunta sa isang desisyong magpapakita kung ano ang mas mabigat,
ang takot, o ang responsibilidad, ang sarap ng sandali, o ang katotohanan ng bukas. Hindi na pwedeng tumagal sa ganong takbo ang buhay nila. Kahit gaano pa nila gustong itago sa tawa, sa biro, o sa pag-iwas, may oras talagang darating na hahabulin ka ng katotohanan. Si Nathan, sa mga sumunod na araw, mas tahimik kaysa dati. Kapag kasama niya si Mildred, ramdam niya ang init at lambing, pero ramdam din niya ang pagod sa mata nito. Yung pagod ng taong hindi sigurado kung pinipili ba siya o pinapadaan lang sa pagitan ng mga problema. Kapag umuwi naman siya, kahit ang simpleng tunog ng pinto o kalansing ng pinggan ay parang paalala na may tahanan siyang hindi niya pwedeng balewalain. Sa bawat hakbang, may dalawang mundong hinihila siya. At kahit anong pilit niyang magpanggap na kaya niyang hawakan pareho, unti-unti siyang naubusan ng lakas. Isang gabi, nagkaroon ng pagkakataon na mag-usat silang tatlo. Hindi man sabay-sabay sa isang mesa sa una, pero nagdagpo ang mga salita, nagdagpo ang tingin, at nagdagpo ang bigat. Yung asawa ni Nathan, na dati parang ginawang komedya ang lahat, biglang nag-iba ang tono. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagwala. Pero may lamig sa boses na mas nakakatakot kaysa galit. Hanggang kailan, isang tanong na maiksi pero tumagos. At doon napalunok si Nathan. Hindi na siya makakalikot ng dahilan. Hindi na siya pwedeng magkunwaring, malilipas din. Kailangan na niyang harapin kung ano ba talaga ang gusto niyang panindigan. Si Mildred naman, kahit ayaw niyang maging dahilan ng gulo, hindi na rin niya kayang manatiling tahimik. Hindi siya pumunta para makipag-agawan, at lalong hindi siya pumunta para magyabang. Pumunta siya para malinawan. Sa mata niya, hindi na sapat yung mahal kita, kapag ang kinabukasan niya ay puro tanong at alanganin. Gusto niyang marinig mula kay Nathan ang katotohanan, kung ano ang kaya nito, at kung ano ang hindi. Dahil sa pag-ibig, may mga bagay na pwedeng kagtiisan, pero may mga bagay ding kailangan mong igalang, lalo na ang sarili mo. Sa sandaling iyon, si Nathan ang pinakanahirapan magsalita. Kasi kahit anong piliin niya, may masasaktan. Kapag pinili niya si Mildred, may tahanang guguho at may kasaysayang mabubura. Kapag binili niya ang asawa niya, may pag-ibig siyang kakalimutan at may taong tinuruan niyang umasa. At sa gitna ng pagkalito, napagtanto niya ang pinakamasakit. Ang tunay na problema ay hindi lang kung sino ang mahal niya, kundi kung paano siya naging duwag sa katotohanan. Inatagal niya ang lahat dahil ayaw niyang mawalan. Gusto niyang maging masaya nang hindi nagbabayad ng presyo. Pero ang buhay, hindi ganun. May presyo ang bawat pagpili, at mas lumalaki ang presyo kapag pinapatagal mo ang panloloko sa sarili. Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng hindi nagtatago sa biro. Umamin siya, sa asawa niya, sa sarili niya, at kay Mildred, na nagkamali siya sa paraan. Na minahal niya si Mildred ng totoo, pero hindi niya ito pinangatawanan ng tama. Na pinanghawakan niya ang tulong at pagmamahal ni Mildred bilang liwanag, pero hindi niya agad hinarap ang anino ng responsibilidad. At humingi siya ng tawad, hindi yung sorry na pang-alis ng guilt, kundi yung sorry na alam mong may kasamang pagbabago, kahit masakit. Yung asawa ni Nathan, kahit halatang nasaktan, pinigilan niya ang sarili. May sandaling tumingin siya kay Mildred, hindi bilang kalaban, kundi bilang isang babaeng nadamay. At sa pinaka-hindi inaasahang paraan, lumabas ang kanyang tunay na sugat. Hindi lang dahil may iba si Nathan, kundi dahil matagal na pala siyang may pakiramdam na unti-unti siyang nawawala sa buhay nito. Minsan, ang pagdataksil ay hindi nagsisimula sa pagkikita ng iba. Nagsisimula ito sa unti-unting paglayo sa loob ng isang bahay. Sa mga sinabi niya, may halong pangungutya, pero may halong pag-amin din na pagod na rin siya sa pagiging matapang. Si Mildred, nang marinig iyon, lalong nabigatan. Sa loob niya, gusto niyang sabihin na hindi niya ginusto ang posisyon na iyon. Na ang una niyang ginawa ay tumulong lang. Na hindi niya inisip na mauwi sa ganito. Pero alam niyang kahit hindi niya plano, responsibilidad pa rin niya ang mga naging hakbang niya pagkatapos. Kaya sa halip na ipagtanggol ang sarili niya ng paulit-ulit, inili niyang magsalita ng mahinahon. Sinabi niya na minahal niya si Nathan, pero hindi niya gustong maging dahilan ng pagkasira ng iba. At higit sa lahat, sinabi niya na kung pipili si Nathan, gusto niyang maramdaman na ang pagpili ay hindi lang dahil sa sarap ng sandali, kundi dahil sa pagiging handa niyang harapin ang buong katotohanan. Doon pumasok ang pagdedesisyon. Hindi ito naging perpektong, happy ending, na walang sakit, pero nagkaroon ng linaw. Si Nathan,
Sa puntong iyon, kailangan ng tumigil sa paglalaro sa pagitan ng dalawang mundo. Kailangan niyang pumili ng direksyon na kaya niyang panindigan. At ang pinakaimportante, kailangan niyang ayusin ang sarili niyang ugali, ang pag-iwas, ang pagtatago, ang pag-asa na may paraan na walang masasaktan. Dahil kung hindi niya iyon babaguhin, kahit sinong piliin niya, ulit lang ang gulo. Sa naging resolusyon ng kwento, naramdaman ang kakaibang tono na may halong acceptance. Hindi man ito ideal sa mata ng iba, pero sa mundo nila, iyon ang paraan para tumigil ang pagdurugo. May mga usapang malalim, may mga hangganang inilatag, at may mga desisyong hindi na pwedeng bawiin. Sa ilang sandali, bumalik ang humor, hindi yung humor na pantakip sa sakit, kundi yung humor na parang huling hingang kailangan bago ka muling tumayo. Parang sinasabi ng buhay, magulo, pero kailangan mong tumuloy. At sa dulo, bumalik ang kwento sa pinagmulan nito, ang tulong. Na minsan, ang tulong ng isang tao ay nagbubukas ng pintuang hindi mo inaasahan. Na ang kabutihan ay may kakayahang magpagaan ng araw, magligtas ng pag-asa, at magpaalab ng pag-ibig. Pero ipinakita rin ng kwento na ang pag-ibig, kapag hindi sinamahan ng katapatan at pananagutan, nagiging sanhi ng suga. Hindi sapat ang intensyon, mahalaga ang paraan. Si Nathan, matapos ang lahat, hindi na parehong lalaki. Natutunan niyang ang tunay na pasasalamat ay hindi lang pagbabalik ng pabor, kundi ang pagrespeto sa taong nagbigay ng kabutihan sa iyo, kasama ang pagrespeto sa sarili mo at sa mga taong konektado sa buhay mo. Natutunan niyang ang pag-ibig ay hindi lang kilig at init, ito ay pagpili, pagharap, at pag-ako sa resulta ng mga desisyon. Si Mildred, sa sariling tahimik na paraan, natutunan ding ang pagtulong ay maganda, pero kailangan pa ring bantayan ang hangganan ng puso. Na ang pagiging mabuti ay hindi dapat humantong sa pagkaligaw ng sarili. At kahit nasaktan, may dala siyang aral, na ang pag-ibig na totoo ay hindi laging nananalo sa paraang gusto mo, pero palaging may itinuturo, tungkol sa halaga mo, tungkol sa respeto, at tungkol sa tapang na umalis o manatili sa tamang dahilan. At yung asawa ni Nathan, kahit may sugat, may ipinakitang kakaibang lakas, yung lakas na hindi laging maingay. Sa pagharap niya, ipinakita niya na hindi lahat ng kwento ng pagtataksil ay pare-pareho ang reaksyon. Minsan, ang isang tao ay tumatawa hindi dahil masaya siya, kundi dahil iyon ang huling depensa niya. Pero kapag dumating na ang oras ng katotohanan, kailangan pa rin niyang magsalita, kailangan pa rin niyang magtakda, at kailangan pa rin niyang alagaan ang sarili niya. Sa huling hinga ng kwento, naroon ang mensahe na malinaw kahit hindi isinigaw. Ang kabutihan ay may kapangyarihang magbago ng buhay, pero ang pag-ibig ay may responsibilidad na hindi pwedeng takasan. At kung may isang bagay man na naiwan sa puso ng mga nakinig, ito ang paalala na ang pinakamagandang tulong ay yung tumutulong kang hindi nananakit. At ang pinakamagandang pag-ibig ay yung marunong kang pumili ng may respeto. Kahit masakit, dahil ang katotohanan ang tanging daan para makalabas sa gulo at makabalik sa sarili.